Amerika, isang tutang sinliit lang ng cellphone. Ang pambato bilang pinakamaliit na aso sa buong mundo. Pinangalanan na si Beyonce, ang cute na tutang yan. Wala palang tibok ng puso nang isinilang si Beyonce at makailang beses pang nag-agaw buhay. Inaruga ngayon ng isang foundation ng tuta na may lahing Dachshund. At kalaunan ay ipapaampon. Hinihintay pa ang kumpirmasyon ng Guinness World Records kung si Beyonce na ang tatanghaling pinakamaliit na aso sa buong mundo. Binigyan na ng deadline ni Pangulong Aquino ang Civil Aviation Authority of the Philippines para tugunan ang mga problema sa Ninoy Aquino International Airport. Hanggat hindi kasi napapabuti ang mga pasilidad at pamamalakad sa NAIA, hindi papayagan ang ating mga airline na magdagdag ng mga ruta sa Amerika at hindi pa rin makakabiyahe ang mga ito sa Europa. Yan ang special report na tinutukan ni Ruth Caba. Nagagandahang tanawin, masasayang piyesta at iba pang okasyon. Magigiliw ng ngiti at hospitality ng mga Pinoy. Sino nga bang kukontra pa na it's more fun in the Philippines? Pagtungtong sa bansa ang airport ang nagsisilbing pintuan. Pero di kagandahan ang ilang puna sa NAIA, lalo na sa inspection at pamamalakad. Dahilan marahil bakit may mga hindi magandang review na natatanggap ang mga airport sa bansa mula sa ilang international groups at websites. We are always concerned, especially we are promoting tourism as one of our growth sectors. Our status prevents us from promoting fully our tourism industry. Ang tinutukoy nila Sherda ang 5 taon na pananatili ng Pilipinas sa Category 2 sa audit ng US Federal Aviation Authority o FAA. Ibig sabihin ng Category 2, may international standards na hindi pa ganap na nasusunod ang Pilipinas. At dahil dyan, hindi pa pwedeng mag-expand at magdagdag ng ruta sa Amerika ang mga airline ng Pilipinas. Kaya ngayong Marso lang, mismong si Pangulong Aquino na ang nagbigay ng 1 taong deadline sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para trabahuhing makabalik tayo sa Category 1 at mawala rin ang bansa sa European Aviation Blacklist simula pa noong taong 2010. Kaya di rin nakakabiyahe doon ang ating mga airline. Sa huling review ng FAA ngayong taon, may 23 mga critical na issue itong pinuna na dapat ayusin. Kasama ang pagpapabuti raw ng Philippine Civil Air Regulations, mas maayos na training at certification ng safety inspectors, at mas organisadong database. Ang mga isyong ito, maliit lang naman daw ayon sa CAAP at kumpiyansa ang ahensyang matutugunan nila ito para maibalik na tayo sa Category 1. Nang maibaba nga raw sa Category 2 ang Pilipinas noong 2007, nasa 88 ang critical elements na pinuna ng FAA. Matapos ang 5 taon, mahigit 20 na lang daw ngayon. To quote siguro yung reaction or yung comment ng head noong technical review team, si Jack Astre, sabi niya, the CAAP has done in 6 months what was not done in 4 years. Maybe it's best to not make any assessment kung premature. No? Tingnan natin yung kabuuan para to be fair to all those who have been working very hard. Ang audit ng FAA ay nakakasaklaw lamang sa sistema ng air transport sa bansa at di partikular sa operasyon at mga pasilidad sa loob ng ating mga airport. Pero tingin ng Manila International Airport Authority, hindi maiwasang maapektuhan pa rin ang imahe at operasyon ng airports. Kaya nakatakda na ang major overhaul, partikular ng 31 taong gulang na Terminal 1. It is congested. I mean, it was designed for a 4.5 million capacity terminal, and last year we processed 7.9. So everything you see there is small compared to its design capacity. What we would like to do is bring it to its original capacity so that every structure, every utility, every facility there will be as designed. Sa isang buwan, mabiyahe pa Amerika ang mga opisyal ng CAAP para mag-report sa FAA tungkol sa mga naayos na sa aviation system sa bansa. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kagabi, tinampok namin ang iba't ibang paraan ng pagbangon ng mga nasalanta ng Bagyong Sendong sa Iligan City. Kabilang po dyan yung communal garden kung inyong maalala. Sa ikalawang bahagi ng aming ulat, isang panibagong hamon ang susubok sa kanilang bayanihan. Panoorin po ninyo. Sa ilalim ng nakakapasong init ng araw, abala ang lahat para sa pagtatayo ng 200 bahay na magsisilbing tahanan ng mga nasalanta sa Bagyong Sendong. So far, ito yung pinakamalaking project ng foundation kasi meron tayong 200 units na gagawin dito.
Ang plano natin by August makapag-kompleto tayo ng 120 units. So all in all, nasa 9 months tayo. So medyo mabilis na kasi unang-una, kailangan ng tao yung malilipatan. Kasi actually last year pa sila homeless, walang bahay. Dito namin muling nakita si Jimmy. Pero hindi communal garden ang kanyang binubungkal ngayon, kundi ang mga magiging pundasyon ng Kapuso Village. Kahit na mainit ng araw, nakakapagod, masaya pa rin kami. Dahil sa trabaho namin dito, amin naman ditong bahay na to eh. Hindi alintana ng mga volunteer ang tindi ng sikat ng araw. Tulong-tulong sila para mabuo agad ang Kapuso Village at kahit pa mga kababaihan, bahagi ng bayanihan. Kung ano yung kaya nila, hindi kaya din namin. Susubukan. Oo naman, kasi na kahit paano na nakakatulong ako, kahit babae lang. Kasi na yung mga kapatid ko na maliliit. 18 taong gulang pa lang si Grizel, pero batid na niya ang hirap ng buhay. Siya ang kinatawang volunteer ng kanyang pamilya para sa pagtatayo ng Kapuso Village. Kahit mabigat na trabaho, kinakaya ni Grizel. Ang ama kasi niya, sub-sub naman sa trabaho bilang kagawad. Wala man akong anak na lalaki, so masaya ako dahil yung responsibilities ko sa 500 hours na volunteer namin bilang nasalanta sa Sindong, so masaya ako. Grizel, anak ko, salamat talaga. Sa ngayon, sa mga pinagtagpi-tagping kahoy at tarpaulin muna tumitira ang ating mga kapusong sinalanta ni Sendong. Gayunpaman, buong sigla pa rin silang nakatanaw sa kinabukasan. Umaasa na mayroon ng masisilungan sa pagbuo ng Kapuso Village. Maging kami po ay nasasabik na rin sa tuluyang pagsasakatuparan ng Kapuso Village sa Barangay Mandulog sa Iligan City. Kayo po, baka gusto niyo pa rin makibahagi sa aming project, magsadya po sa aming tanggapan o di kayo magdeposito sa aming mga bank account ng inyong donations o sa anumang sangay na Cebuana Luwalier. O di kayo maglago on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Tignan niyo yung kawawang baboy na yan sa Aklan na isinabit ng patiwarik sa umaandar na bus. At sa bansang Ireland naman, ang elepante na yan nakawala sa circus at nagpagala-gala sa parada ng mga sasakyan. Tututukan natin ang dalawang hayop na yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.